Magkakahiwalay na disgrasya sa Dagupan, La Union at Isabela ang naganap habang may nangyayari na Endurance Motorcycle Challenge. 2 ang patay at may isa pang sugatan matapos mabangga ng mga kalahok. At nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Humandusay sa National Highway sa Barangay Bunuan, Bukig, Dagupan City ang rider na si Dexter Dizo matapos mabangga ang kanyang motorsiklo ng isa ring motorsiklo na kalahok sa isang Endurance Motorcycle Challenge. Wasak dito niya. Makikita mo yung buto niya. Inaano pa ng balsamador. Inaayos kaya naka-step po. Nadami rin sa disgrasya ang isa pang kalahok sa kompetisyon. Humingi po sila ng sorry kasi nga wala naman talagang may gusto sa nangyari, di po ba? Yun lang. Bakit po kasi merong ganyan? Sana inisip din nila yun, di ba? Sana ano ko lang, wala na sanang susunod. Madilim doon eh. Mabibilis yung mga rider. Yun lang. Yung nakita namin doon, dumaan sila, mabibilis talaga yung rider. Sa San Juan, La Union naman, nasawi rin ang isa pang rider na nakabangga ng isa ring kalahok sa Motorcycle Challenge. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang rider na kasali sa Motorcycle Challenge pero sakto naman ang pagdating ng biktimang rider mula sa kabilang linya. Hindi mo naman kasi pwedeng pigilan yung mga motorista na kasi dadaan din sila, ma'am. So yung mga participants, sila na lang mag-adjust, ma'am, na dadaan. Pero yung mga nakakuan kami, ma'am, sa yung mga intersection, yun ang binabantayan namin kasi baka yung mga biglang susulpot ng mga sasakyan. Sa San Agustin, Isabela naman, sugatan ng isang lalaki na nakabanggaan din ang isa pang kalahok. Dinala sa ospital ang biktima. Ayon sa otoridad, nakipag-ugnayan ng organizer sa pulisya para sa seguridad ng aktibidad. Pero sadyang mabibilis daw ang takbo ng mga sangkot sa aksidente. Sa motorcycle challenge na ginanap nitong weekend, kailangan makumpleto ng rider ang 1,200 kilometers na ruta sa loob ng 24 oras. Kinukuha pa ng GMA Regional TV ang panig ng organizers ng Boss Ironman Challenge. Pero sabi ng pulisya, nangako ang mga organizer at mga rider ng Motorcycle Challenge na sangkot sa aksidente na tutulong sa gastusin ng mga pamilya ng mga nasawi. Sabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., paiimbestigahan nila ito. Ayon pa sa PNP, sa mga ganitong event, pwede raw silang tumulong para matiyak ang road safety, pero mas mainam daw na may interagency coordination. I think the PNP can only do so much, but we want to give our best. More on sa organizers yan yung kwan natin. But we are willing to help and do any interagency coordination with them. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Good news naman sa sports. Bagong ginto ang nakuha ni Pinoy pole vaulter at world number 2 si EJ Obiena sa Internationales Stadion Fest o ISTAF 2024 sa Berlin sa Germany. Nakuha yan ni Obiena matapos maklear ang 5.93 meters sa loob ng 2 attempts. Yan na ngayon ang bagong national at Asian record sa indoor pole vault. Nitong nakaraang linggo lang, gold medal din ang nakamit ni Obiena sa bansang Croatia. Magbabalik aksyon si Obiena sa March 3 para sa World Indoor Championship sa Glasgow sa Scotland. Isa rin si Obiena sa mga sigurado ng sasabak sa 2024 Paris Olympics. Gustong paimbestigahan ng isang grupo sa NBI ang pagkamatay ng isang abogado sa umunoy engkwentro sa Bilar, Bohol. May foul play daw kasi silang nakikita pero sagot ng AFP at PNP, propaganda ang alegasyong yan. Nakatutok si June Veneracion. Isa si Attorney Hannah J. Cesista sa 5 nasawi sa sinasabing engkwentro noong isang linggo sa Bilar, Bohol. Si Attorney Hannah, graduate ng University of the Philippines, Cebu at kapapasalang ito sa bar examinations noong 2022. Ang sabi ng militar, kasama si Attorney Hannah sa kaengkwentro nila. Pero sabi ng karapatan, kung saan dating kasapi si Attorney Hannah, imbento ang kwentong engkwentro ng pulis at militar. Buhay daw na inaresto ang 5, kaya paano magkakaengkwentro?
Kaya gusto sana nilang imbestigahan ito ng National Bureau of Investigation. It points out na may foul play yung pinalabas ng police at military na namatay sa encounter yung mga victims. It would seem na they died after they were accosted. Ang paniniwala namin they were executed. Ayon kay AFP Western Visayas Chief Lieutenant General Benedict Arevalo, propaganda ang aligasyong pinatay ang grupo nila Attorney Hana. Handa raw humarap sa investigasyon ng mga sundalo. Ganito rin ang paninindigan ng Philippine National Police. If there are complaints, we are open for investigation. But based on the report from our lower units, it's a legitimate encounter. Patunay daw na nagkaroon ng engkwentro ang pagkakasawi ng isang pulis at pagkakasugat ng isa pa, sabi ng PNP Chief. Our deepest condolences go out to the family of Police Corporal Gilbert Amper, who made the ultimate sacrifice. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Walang kawala sa operasyon laban sa mga sagabal sa daan ang mga bus na nagsasakay at nagbababa sa hindi tamang lugar, pati mga rider na sa bike lane pa nakaparada. At dyan po tumutok si Oscar Oida. Tadtad na nga ng mga no-loading and unloading sign, may harang na rin ang mga bangketa at may physical barrier pa ang mga bike lane. Pero nagsasakay at nagbababa pa rin ang mga pasahero sa baging ito ng East Avenue sa Quezon City ang ilang mga bus. Kaya kanina, sila ang pinuntirya ng MMDA. Wala pa ako kasing pasero sir kaya napipilit na kaming magdumampot ng pasero. Ayon sa MMDA, matagal na itong inireklamo ng mga motorista sa kanila na pangunahing sanhi umano ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Talagang bawal yan. Kasi unang-una kahit sabihin na natin saglit lang yan, it will still consume more than 30 seconds. And 30 seconds, it's a big factor when it comes to traffic congestion. Sa tapat naman ng East Avenue Medical Center, pinaguhuli ang mga rider ng mga motorsiklo nakaparada sa mismong bike lane. Pinaghahakot naman yung mga basta na lang iniwan sa lugar. Ang mga ito raw ang dahilan kung bakit kahit mga bisikleta natatraffic sa lugar. Delikado talaga sir, pag nasagi kami, simplang ka, di disgrasya inabot natin. Dapat ganito lagi. Sa Escalera Street, malapit sa Katipunan Avenue, Quezon City, tuluyang nahatak ang isang APV. Bukod kasi sa illegal parking, sa tapat pa ng isang fire hydrant, iniwan ang naturang sasakyan. Ang mga hydrants, bawal po i-obstruct yan. Pag nagkaroon po ng aberya, paano naman po kukuha ng tubig ang ating mga bombero? Sunod na pinuntirya ng MMDA ang mga sasakyang nakaparada sa may Loton Avenue, Barangay West Rembo sa Taguig. Agad namang nagpulasan ang mga rider na ito sa Kalayaan Avenue sa Taguig nang magdatingan ang mga enforcer. Sa dami nila, di naging madali ang pagharang sa kanila. Sasagasaan niyo pa ako. Mabait naman, hindi tumakbo Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Dinepensahan ng Philippine National Police ang pagharang ng mga pulis sa sasakyan ng mga lalahok dapat sa pagdiriwang ng 38th EDSA People Power Anniversary kahapon. Ang sabi ng PNP, ipinapatupad lang nila ang kanilang mandato kaugnay sa mga anilay out of line na sasakyan. Kahapon, inalmahan ng ilang grupo ang pagharang ng mga pulis sa mga jeep na sinakyan ng ilan nilang delegado mula sa Cavite at ilang bayan sa Laguna. Tinanong nila ang mga pulis kung bakit sila hinaharang, pero hindi raw sila sinagot. Pagdidiin ng PNP, hindi ito ginawa para kitilin ang karapatan ng mga nais lumahok. Sa kabuuan, naging mapayapa naman nila ang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power. Swifties forever and always, sinapulang araw stars David Licauco at Barbie Fortesa. Si David in-enjoy ang kanyang bejeweled moment sa Australia para sa concert ni Taylor Swift. Habang si Barbie naman, speechless sa natanggap na regalong merch. Makichika kay Nelson Canlas. Oh my God. Oh, thank you. Wildest dreams indeed. Kaya gano'n na lang ka-emotional si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa nang matanggap ang regalo ng kaibigang si Rain Matienzo na Eras Tour merch ni Taylor Swift.
It's nice to have a friend like Rain na di raw malilimutan si Barbie na certified Swiftie. Kaya may gift na shirt at friendship bracelet fresh from Melbourne, Australia. Si Rain Pangaraw ang gumawa ng isa sa mga friendship bracelets na may name ni Barbie. It was rare. He was there. Pambansang Ginoo David Licauco will surely remember it all too well. Na in-enjoy rin ngayon ang concert ni Tay-Tay sa Australia. Habang nasa bakasyon, tuloy-tuloy naman ang taping ng kanilang co-stars sa GMA Prime Family Drama Series na Pulang Araw. Bukod sa pag-aaral ng mga nakagawian noong panahon ng mga Hapon, mahalagang aspeto rin ang pakikipag-usap nila sa mga nakatatandang nabuhay noong panahon na yun. Nauna nang nagpunta sina Sanya Lopez at Ashley Ortega sa isang tahanan para sa mga comfort women. Ngayon naman, sina Epi Quizon at Mikoy Morales ay nakibonding sa mga World War II veterans. Yung mga kwento sa amin ni Kuya Oscar ay magiging in a way magiging jumping ground or playground ng mga writers para ma-capture namin talaga yung gusto namin, yung essence nung era na yun na gusto namin ikwento sa inyo. Para naman kay Mikoy, isang malaking blessing ang makast sa serye. Medyo nakaka-intimidate pagpasok ng bahay. Medyo, kasi the fact na parang, di ba nakikita mo lang sa mga documentaries, nakita mo lang sa mga films, sa mga kwento, sa mga libro, pero to have someone actually tell you upfront how it was to live then, it's something else. I think it's one of the things na hindi mo makukuha anywhere else. Hindi lang daw isang malaking proyekto ng Kapuso Network ang Pulang Araw. Isa rin itong mahalagang dagdag kaalaman para sa maraming Pilipino. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.